Pwede bang kung magtanong ulit siya, sabihin niyo wala kayong alam? Pupunta na ako ng Canada sa susunod na linggo kapag natapos na mga dapat ayusin. Aniya saka mapait nang umiti. Alam niyang tama si Sandro. Hindi makabubuting manatili pa siya sa bansa dahil kahit sarili niya hindi niya mapagkakatiwalaan. Ilang ulit niyang sinubukang tawagan si Zildjian noong nakaraang gabi. Kung bakit kasi hindi niya mapigilang mamiss ito kahit alam niyang hindi naman dapat. Buti na lang napingilan siya ni Sandro. Pero bakit ka aalis? Naiiyak na tanong ni Hope. Alam mo, sa totoo lang, naaawa na ako kay Boss Zildjian. Noong minsang ipatawag niya ako, grabe yung mugto ng mata niya tapos parang hindi pa nakakatulog ng maayos. Kaya laging galit at mainit ang ulo. Mahirap kasi na explain pero sana intindihin niyo na lang ako. Just keep it a secret until I'm gone. Pakausap niya dito. Halatang napipilitang tumango naman ang mga ito. Hope, baling niya dito. Okay lang, nakalib naman ako para magbantay kay mama kaya hindi ko makikita si Boss Zildjian. Ewan ko nga ba kung bakit hindi ko magawa magsinungaling sa taong iyon. Naiiling na saad ni Hope. May nangyari sa mama mo? O si Sania? Isinugod sa ospital si mama noong nakarang araw. Pero okay na siya. Tumaas kasi ang presyon niya. Siya nga pala, hinanap ka rin pala ni Angel. Nasa ospital din kasi siya para doon sa uncle niya. Sabi niya may importante daw siyang sasabihin kaso hindi niya sinabi sa akin. Si Angel? Kunot noong tanong niya. Tawagan mo na lang siya. Ani Hope na may kung anong hinanap. Then she took out a calling card ni Justin Jones. Napatango na lang siya saka tinanggap ang calling card. She had no reason to talk to anyone anymore. Sa tingin niya mas makabubuting umalis na lang siya nang walang paalam. It will be less painful dahil wala namang ibang makakaalala sa kanya, kundi ang ilang taong malapit lang sa kanya. Laika! Kapos sila napalingon sa babaeng tumawag sa kanya at ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang babaeng may hawak na patalim. Ang nalilisik na mukha ng babae ay nagdulot ng matinding takot sa pagkatao niya. Papatayin kitang babae ka! Matinding kilabot ang nanalakay sa pagkatao ni Laika nang makita niya ang patalim na hawak na Nicole. Dinig niya ang panic na reaksyon ng mga nandoon. May tumawag pa sa kanya pero hindi na niya nagawang mag-react dala ng matinding takot na lumukob sa pagkatao niya. Hindi para sa sarili niya kundi para sa anak niya. Kaya napahawak na lang si Laika sa tiyan niya. Oh God! Usal niya dahil hindi niya magawang kumilos man lang sa kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig na lang sa matalas na kutsilyong palapit sa kanya. At mula kung saan ay tila bumalik sa alaala niya ang araw na muntik na siyang mapahamak. Few days after her mother died, she only remembered the black hood na suot ng taong iyon and the knife. No! Sigaw na isang tinig. She could hear commotion mula sa kanyang background. Then someone grabbed her arms at may isang kamay na humawak sa patalim ni Nicole. Matinding takot ang nanalakay sa kanya nang makita ang dugong umaagos sa kamay ng taong humawak sa patalim. Kasunod ay ang paglapit ng dalawang tumatakbong security upang hulihin si Nicole. Ang tunog ng bumagsak na patalim ang pumukaw sa natuliro niyang diwa. Saka napatitig sa kutsilyo na nasa sahig. That same mark na nasa handle ng patalim. That was the only thing she remembered that night mula sa taong gusto siyang patayin ng gabing iyon. Was the person trying to kill her back then was Nicole? Sigurado siyang customized ang handle na may letrang N. That couldn't be a coincidence. Laika! Are you trying to get yourself killed? Ang nag-aalalang mukha ni Zildjian ang gumising sa diwa niya. Tila, noon lang siya natauhan. Zildjian found her. Nalilitong napatitig siya sa mukha nito. Nasaktan ka ba? Panik na tanong ni Sarah na siyang may hawak sa braso niya pero hindi na niya nagawang lingunin ng kaibigan dahil napako ang atensyon niya sa lalaki na sa harap niya. She did miss Zildjian badly. Papatayin kitang babae ka! Gigil na sigaw ni Nicole kaya napilitan siyang lingunin ito. Pilit itong hinahawakan ng dalawang security habang patuloy sa pagpupumiglas. Sinira mong pangarap ng anak ko! Wisit kang babae ka! Ikaw din yun? Hindi ba? Matapang na tanong niya dito. Noong gabing yun,
That was the same knife na ginamit mo para patayin sana ako. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Nicole. Dinig niya ang reaksyon ng mga nakikinig sa kanya. Kaya dapat namatay ka na lang. You ruined everything. Sigaw nito sa galit na anyo. Naiiling na tinitigan niya ito. Kayo ang sumira ng buhay niyo, alam mo yan. Stop blaming me sa lahat ng kasamaang ginawa mo. I guess this is how karma works. Malalim ang tingi ibinigay niya dito. Please, dalhin niyo niya sa presinto. Agaw pansin ni Zildjian sa dalawang security na kaagad namang tumalima upang hilahin si Nicole. Hindi! Wag! Huwag mo akong ipakulong, Laika! Sigaw ng biglang natarantang si Nicole na pilit lumingon sa kanyang direksyon. She did try her best to please them back then dahil inakala niyang pamilya din niya ang mga ito dahil sa kanilang ama. Pero sa ginawa nito lalo lang napatunayan ni Laika na kahit kailan hindi siya itinuring na pamilya ng mga ito. Noon naman dumating si Jules na halatang naguguluhan sa nangyari. Ang manager na ang lumapit dito upang magpaliwanag. Kita niya ang pagdilim ng mukha ni Jules habang nagsasalita ang manager. Bago siya binalingan, tumango lang ito at sumunod na sa nagsisisigaw pa rin si Nicole. Okay ka lang, babe? Baling sa kanya ni Zildjian na muli niyang ikinalingon dito. Biglang sumikdo ang puso niya na magtama ang kanilang mga mata. Pakiramdam ni Laika, walang ibang tao sa paligid kundi sila lang ni Zildjian at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanilang mga puso. Subalit ang pangungulilang nadarama niya ay napalitan ng labis na pag-aalala nang makita ang dugoong kamay ni Zildjian. Napalapit naman sa kanya ang manager ng restaurant upang humingi ng paumanhin. But she just walked past the restaurant manager. May sugat ka! Naiiyak na saad niya nang makalapit siya kay Zildjian. Gusto niyang mainis sa sarili dala ng pag-aalalang nararamdaman niya para dito. Dapat ay iwasan niya si Zildjian para wala ng gulo. Pero ayun siya, natataranta sa dumudugong kamay ng lalaking napapalakas pa rin ang pintig ng kanyang puso. Ayos lang to. Baliwalang saan na Zildjian, saka siya mabilis na kinabig at mabilis na ikinulong sa bisig nito. I missed you so much, babe. May emosyong saan na Zildjian, ignoring everyone's around them. May pait na gumuhit sa lalamunan ni Laika, dala ng alalahaning naguunahan sa kanyang pagkatao. Subalit paano niya panlalabanan ang damdamin niyang sobrang namimiss ang taong hindi niya dapat mahalin. Pero sobra niyang minamahal. Patunay iyon ang takot at sakit na namamayani sa puso niya sa sandaling nakakulong siya sa mainit na bisig na Zildjian. Kaya't napapikit na lang si Laika upang damhin ang saglit na pagkakataong meron sila. Napakapit siya sa laylayan ng jacket ni Zildjian. Natatakot siyang baka kapag gumanti siya ng yakap dito, matakot na siyang kumuwala pa. Nakatingin na naman ang tatlong babaeng nasa likod ng dalawang taong magkayakap sa harap nila. Ang sweet naman nila. Kinikilig na siniko ni Jelay si Sarah. Magjowa ka rin kasi. Udyok ni Sarah dito sa kainakbayan si Hope. Tara na, love. Di tayo kailangan dito. Baling dito kay Hope na napakunot noon na lang, sabay iling. Magjowa ba kayo? Nanlaki pa ang mata ni Jelay na nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang babaeng magkaakbay. Patagal na, di mo alam? Sagot ni Sarah na tinaasan ng kilay si Jelay. Nandoon kasi ang makulit na Zevon na salubong ang kilay at masama ang tingin kay Sarah. Mukhang wala ka ng pag-asa, pre. Pasimpleng bulong ni Jason sa pikong Zevon. Alam ko nang hindi sila totoo magjowa. Ayaw lang niyang aminin, affected pa rin siya sa charm ko. Mayabang na bulong ni Von kay Jason. Hoos, napangusong saad nito. We need to talk, babe. Ana Zildjian pagkalipas ng ilang sandaling pagkakakulong niya sa matipunong bisig nito. Baka mas mabuting patingnan mo muna sa doktor ang sugat mo. May clinic sa... Okay. Sagot nito na hinila siya palabas ng restaurant. Napalingon na lang sila ay kakila Sarah na nakangiting kumuway sa kanya. Saan ang unit mo? Gamutin mo ang sugat ko. Sabi nito nang nasa lift na sila. Sasabihin sana niya na may clinic sa second floor na magsalita ito. Ayoko sa clinic. Seryosong sad nito kaya napilitan siyang pindutin ng button para sa top floor VIP suite.
Pagpasok nila sa unit niya ay kaagad siyang nagtungo sa lagay ng medicine kit. Pero ikinagulat niyang bigla siyang yakapin ni Zuljan mula sa kanyang likuran. Saka maingat na ipinatong ang isang palad nito sa tiyan niya. Napahigpit ang hawak ni Laika sa box ng medicine kit, saka mariing napapikit. Paano niya nagagawang maging masaya pa rin sa yakap ni Zuljan? Hindi nga niya halos maisip na kapatid niya ito. At alam niya na hindi niya magagawang ituring itong kapatid kahit kailan. Pero hindi ibig sabihin ay hahayaan niya ang sariling malunod na lang siya sa makasarili niyang emosyon. Kahit ang tanging kasalanan nila ay minahal nilang isa't isa sa maling sitwasyon. Gamutin na natin ang sugat mo. Anya matapos mahamig ang sariling katanungan, saka siya kumawala sa nakalulunod na yakap na Zuljan nang umiti lang ng matamis pagharap niya dito. Mas masakit ang sugat na ginawa mo nang iwan mo ko, babe. Ito ang dapat mong gamutin. Pabulong na usal nito sabay patong ng palad sa dibdib. Tumigil ka nga. Saway niya kay Zuljan. Sa kanya ito hinila patungo sa sofa na kaagad namang sumunod. Maingat ang bawat kilos ni Laika upang iwasang salubungin ang mata nitong alam niyang nakatuon sa kanya. Dala ng pagkailang na nararamdaman niya. I miss you. Dinig niyang saad na Zuljan pero nanatili lang siyang nakayuko habang abala sa ginagawang paglilinis ng sugat nito. Mabuti na lang at hindi malalim ang sugat na tinamo ng palad ni Zuljan. I love you, Laika. Oh! Daing nito nang idiin niya ang bulak na may alcohol sa sugat ni Zuljan. Lumipat na kaya ko dito. Iyon ang nagpaangat ng tingin niya sa kaharap. Finally, nitong nakakalokong ngumiti. Zuljan, tumigil ka na please. Hindi ka nakakatulong. Paangil na saway na Laika dito, saka ito inirapan. Dapat natin kalimutan na lang ang lahat and move on. May diing dagdag niya sabay lunok ng emosyon sa kanyang lalamunan. Paano mo magagawang itulak palayo ang taong gusto kong kasama araw-araw? I've been in hell since you left me that day. Pero hindi ako nagagalit, babe. Maniningil na lang ako mamaya. Kaya bilisan mo nang gamutin ang sugat ko. Mapanuksong saad nito na ikinainit ng mukha ni Laika. Hindi siya ignorante para hindi makuhang nais nitong ipahiwatik at ang lintik niyang puso'y gustong umayon sa kalokohang iniisip nito. Kaya sinamaan niya ito ng tingin. Magsasalita sana siya na biglang kabigin ni Zuljan ang batok niya sabay siil ng mainit na halik sa kanyang labi. Gusto niyang itulak ito palayo. Tanggihan ito. Subalit natagpuan na lang niya ang sariling tumutugon sa halik at yakap ni Zuljan. Mainit at puno ng pananabik. Hinila siya nito kaya napaupo si Laika sa kandungan nito. Dahilan upang lalong mag-init ang halik sa pagitan nila. Maya-maya lang ay ramdam niya ang pag-angat nila sa sofa kaya't naikapit pa niya ang paan niya sa balakang nito. Completely, she had forgotten everything. Dahil nambuhatin siya ni Zuljan patungo sa kanyang silid. Hinayaan niyang tangayin siya ng pananabik na umaalipin sa kaibuturan niya. She wanted him more than anything else. Dinig pa ni Laika ang paglak ng pinto ng silid at ilang sandali lang ay kapwa na sila nakahiga sa kama. Zuljan was on top of her nang hindi naghihiwalay ang mga labi nilang puno ng pananabik sa isa't isa. Walang ingat na pinunat ni Zuljan ang blouse niya na nahirapan itong alisin ang butones. She ignored all her worry and fear. Sa kanila pinagtulungang hubarin ang saplot ng bawat isa. She will be leaving soon kaya hayaan na lang niyang magkasala ang sarili sa huling pagkakataon. Baby, just close your eyes. Mom and Daddy missed each other so much. Bulong ni Zuljan sa tiyan niya bago nitong muling binalikan ang kanyang napaawang na labi. At damang-dama niya ang matigas na batutang nakatutok na sa kanyang pagitan. We have a perfect lust for love, babe. Ana Zuljan. Para sa ikasasaya ng puso niya, she's willing to make another mistake. Ganoon siguro ang pagmamahal. Madalas kahit mali, magagawa mo pa rin sumugal. Who are you? Salubong ang kilay na saad ni Madam Miranda sa panauhin nito. Wala itong inaasahang bisita kaya nagulat ang matanda nang sabihin dito na Nerissa na may panauhin ang ginang.
Matamang napatitig si Madam Melendez sa lalaki na may hawak na kulay silver na tungkod. Hindi pa ito mukhang matanda para magtungkod. Napakunot ng noo ang ginang. Nakalimutan niyo na ba ako, madam? Ako si Eric. Eric Jones. Pakilala ni Eric sa matanda na ikinalaki ng mata nito. Natakpan pa nito ang bibig dala ng pagkabigla. Oh, Diyos ko. Ikaw nga ba, iho? Madam Melendez almost cried nang tuluyang makilala ang panauhin. Napatayo pa ito upang yakapin sa Eric na tila anak nitong matagal na hindi nito nakita. My son! Mangiyak-iyak na usal ng ginang sa kainakay ang panauhin sa malawak na living room. I'm sorry kung ngayon lang ako nakadalaw. I was so lost. And I'm sorry na hindi ko alam na si Cyrus ang nagligtas sa akin noon. Nag-ulap ang mga mata ni Eric sa tenuran. Ako rin nagulat noon. Tanda ko pa ang sinabi niya bago siya tuluyang nalagutan ng hininga sa ospital. Napakurap na saad ni Madam Melendez. He said, iligtas daw kita. Madam Melendez's voice cracked, trying to suppress her tears. Marahas na napalunok sa Eric sa sinabi ng ginang kaya napahugot ito ng malalim na paghinga. I'm so glad you're alive and well, Eric. Ako din. Masayang makita kayong maganda pa rin at malakas. Totoo sa loob na usal ni Eric. Mabait ang matandang Melendez kay Eric dahil matalik nitong kaibigan si Cyrus. Eric visit the old woman for two reasons. Para makita at tumanaw ng utang na loob sa ginang at ayusin ang maling paniniwala nito tungkol sa ina ni Laika, ang kanyang anak. She gave him more reason para muling mabuhay sa mundo at maging masaya kasama ng kanyang magiging apo. Doon na lang siya babawi sa pagkukulang niya sa kanyang anak. Madam Melendez never blamed Eric sa kabila ng pagkawala ng anak nito. She believed that it was a coincidence na magkasabay itong naaksidente noon at dahil parang anak na ang turing nito sa lalaki. He was her son's best friend and considered brother. Essie, you look better. Anitong napatingin sa paa ni Eric sa kahinawakan ng palad ni Eric. By the way, I did planning to match my grandson with Angel pero hindi nag-workout ang blind date nila. Imporma ni Madam Melendez dito. No worries, madam. I'm sure Zildjian would love to marry my daughter anytime. Ang sinabing iyon ni Eric ay nagpasilay ng matamis ng ngiti sa labi ni Madam Melendez. You had a daughter? Nagniningning ang mga matang tanong nito na tila na-relieve sa balita ni Eric. Please, let me meet her. You will. Besides, nagkasundo kami ni Cyrus na kung magkakaanak akong babae, ipagkakasundo namin sila balang araw. May ngiti sa labing saad ni Eric dito na sinang-ayunan ng ginang. How about we had an afternoon meeting tomorrow? Madam, ipasusundo kita. May kailangan tayong pag-usapan para sa future ng mga bata. Relieved naman ang pakaramdam ni Madam Melendez. Sa isip ng matanda, sisiguraduhin itong mababaling ang atensyon ng kanyang apo sa ibang babae. Hindi sa anak ng babae na Cyrus. Sige, tatawagan ko si Zildjian. Join us. I think you should leave now, Zildjian. Nakayo kung saan nilaka kay Zildjian habang nag-aalmusal sila. Dala ng pagod ay mahimbing siyang nakatulog kagabi. At sa nakalipas na linggo, yun ata ang pinaka-relax na gabing dumaan sa kanya. Nagising siya kaninang nagluluto si Zildjian sa kusina niya at agad-agad na kumalam ang sikmura niya nang maamoy ang masarap na pork adobo na niluluto nito. Kaya napadami ang kain niya and she was happy. Pero alam niyang may hangganan ng kaligayahang nadarama niya dahil hindi sila karapat-dapat na magmahala ni Zildjian. At sisiguraduhin niyang yun na ang huling pagkakataon na magkakasala sila. Yes, we should leave now. May pakikilala ko sa iyong taon siguradong ikatutuwa mo. Bakas ang sigla sa nagkikislapang mata ni Zildjian habang nakatitig sa kanyang muka. Zildjian, alam mong mali ito. Stop making things hard for me, please. Nakikiusap na saad niya sabay lunok ng bumikig sa kanyang lalamunan. Yes, babe. At sinisiguro kong magiging maayos ang lahat para sa anak natin. Itatama natin ang lahat ng mali sa buhay natin.
Tila may latigong tumama sa puso ni Laika. Paano nilang itatama ang lahat? They made their mistakes dahil wala silang alam at nabuntis siya dahil sa pagkakamali nilang iyon. No, mas mabuting wala ka naman sigurong planong ipalaglag natin ng… Laika! Marahas, natawag nito sa kanya na ikinagitla niya. Sumama ka na lang muna sa akin and I promise, gagawin ko lahat ng gusto mo pagkatapos. Kahit ano. Puno ng kaseryosohang saad nito na ikinatango na lang niya. Matapos ng kumain, ay nagbihis siya upang sumama kay Zildjian. Naging tahimik silang pareho sa buong durasyon ng biyahe pero pansin na Laika ang pagsulyap at pagsilay ng ngiti sa labi ni Zildjian. Napakaaliwalas din ang gwapong mukha nito. Huwag mo na muna akong titigan ng ganyan, babe. Baka hindi tayo makarating sa pupuntahan natin yan. Pabiruntod yun nito na ikinainit ng mukha niya. Nawiwirduhan lang ako sa mga kilos mo, kaya ako napapatingin sa'yo. Dahilan niya. Partly, totoo naman ang sinabi niya. Pero hindi rin niya maiwasan titigan si Zildjian dahil masaya siya. Okay, iisipin kong naniniwala ko sa dahilan mo. Muling baling nito sabay ngiti, saka muling itinuon ang mata sa daan. Napapasipol pa ito kaya napailing na lang si Laika. An hour later, isang malaking bahay sa isang subdivision ang nasa harap nila. Mataas na emerald green na gate, pero kita pa rin ang mataas na bahay. Umusina si Zildjian, kasunod ay ang pagbukas ng gate. May dalawang uniformadong babaeng bumati sa kanila pagbaba nila ng kotse na siyang nag-guide sa kanila papasok ng malaking mansyon. She was surprised to see many people waiting in the living room. Si Angel at si Justin Jones lang ang kilala niya at may 3 pang tao ang nandoon na napatayo pa. Pero umagaw sa atensyon niya ang lalaking may hawak ng kulay silver na cane. His eyes was sparkling like he was about to cry. Laika! Naiiyak na usal ni Angel. Ngayon, alam ko na kung bakit napakapamilyar niya sa akin. Masayang saan ni Justin na ikinalito niya. Babe, meet your real family. Zildjian's eyes was dancing with joy habang nakatitig sa mukha niya. I don't understand. I'm your cousin. Si Angel, na-excited na hinawakan ng kamay niya na lalong nagpapalito sa kanya. Si Uncle Eric, my mom, and dad, and Uncle Justin. You're actually Jones Laika? Bakas ang kasiyan sa mukha nito pero parang natutularo pa din siya at hindi magawang iproseso sa utak niya ang mga naririnig. Si Eric Jones ang totoong ama mo, babe. Pabulong na usal ni Zildjian na umakbay pa sa kanya. Inabot nito ang DNA test result sa kanya. Her name was on it at ang pangalan ni Eric Jones at sa dulo ay malinaw na nakasaad ang salitang positive and with all other words na hindi niya nagawang unawain. Kaya napatitig siya kay Zildjian. Malinaw na ipinakita sa kanya ni Madam Melendez ang resulta ng DNA test nila ni Zildjian. Magkapatid sila. So how was she part of Jones' family? Napuno ng emosyon ang dibdib niya, saya at pagkalito. Pero higit na nakatuon ang emosyon niya sa sayang dala ng katotohanang hindi sila magkapatid ni Zildjian. Ang lalaking mahal niya, ang ama ng kanyang anak. Sa realisasyong iyon ay hindi na napigilan ni Laika ang mapaiyak na lang. Kasabay ng pagsikdo ng puso niya na magsimulang humakbang palapit sa kanya ang lalaking may tungkod. Namumula ang mga mata nitong nakatitig sa mukha niya na tila napakarami nitong gustong sabihin. You really look like your mother, Laika. Usal ni Eric sa nanginginig na tinig. Kayo ang totoong ama ko? Hindi niya napigilan pumiyok sa tenorang iyon. After all those years, nasa harap ni Laika ang totoong ama niya. Naguguluhan man, but the moment her eyes met with Eric, she knew exactly where her eyes had came from. She might look like her mother, pero ang mga mata niya ay nakuha niya dito, sa kanyang ama. Eric opened his arms waiting for her embrace. Nang marinig niya ang tinig ni Zildjian sa punong tenga niya. Go on, babe. Tila naging hudyat iyon upang magawa niyang ihakbang ang mga paa palapit sa kanyang ama. And the moment she was wrapped in his arms, she knew exactly she had found her home. Panay
Ang tangis ng luha niya na hindi niya magawang pigilan. I'm so sorry. Daddy came too late. Saad nito sa pagitan ng pagluha. Kung nalaman ko lang sana, hindi kita hahayaang magdusa, anak. Hindi ko dapat hinayaan sa Aurelia, kapiling ng lalaking iyon. Sana'y nagkasama tayo kaagad. She smiled nang pakawalan siya nito. At least, I had a family. Nasabi niya. She had lost her home nang mawala ang ina niya. Buti na lang dumating sa buhay niya si Zildjian. And now, this. Welcome to the family, Iha. Anang isang may edad na lalaki na iiyak ring nakakapit sa braso ng katabi nitong ginang. They must be Angel's parents. Nagkubli naman si Justin Jones ng muka, saka pasimpleng pinahid ang luha nito. Thank you. No. Thank you, anak. Salamat sa pagdating mo. Eric held her face saka tinuyo ang luhang muli na namang naglandas sa mata niya. I heard I already had a grandchild coming. Pagkukumpirma nito na ikinatango ni Laika. Kailangan pakasal mo na. Kaagad ang anak ko, Zildjian. Kahit kahit saan, pakakasalan ko si Laika. Kahit hindi niyo hilingin. Kung papayag siya. Ani Zildjian na nakangiti pero latang nag-aalangan kaya natawa na lang siya. Kung sinabi lang nito kagabi pa ang totoo, baka siya pa nag-alok ng kasal dito. Gusto man namin makasama ka na mas matagal pero mas mahalagang buong pamilya ng apo ko paglabas niya sa mundo. Naipayos ko na ang lahat. We'll get married tomorrow pero sa civil lang muna. Ani Zildjian na nasa tabi na ulit niya. We'll have a church wedding pagkalabas ng baby. Baling nito sa kanya sabay pisil ng palad niya kaya napatango na lang si Laika. Kaya lang, ulit sa akin si Madam Melendez. Nag-aalalang saan niya kay Zildjian. Let me handle that. Anang kanyang ama na ikinangiti niya. Tila walang katapusan ang kaligayahan ni Laika ng araw na iyon. Hindi na sila pinaalis ni Eric sa bahay nito. Ang pamilya ni Angel at si Justin naman ay nangakong darating para sa civil wedding nila ni Zildjian kinabukasan ng hapon. Sa tingin mo, pupunta si Madam Melendez sa kasal natin bukas? She would. Your dad assure me that she will come. Kahit civil wedding lang muna. Hindi naman ako matitiis noon. Nito pa. Kung ganun, wala ka talagang kapatid? Maya-may tanong niya dito. Meron pero ayaw sabihin ng dad mo dahil ayaw ng pamilya noong kapatid ko. Hindi raw kasi alam ng kapatid kong ampon siya. At ayaw na ipaalam pa ng kinikilala niya mga magulang. Gusto ko nga rin sana makilala eh. Kapatid ko pa rin naman siya, hindi ba? Sagot niya dito sa baytango. Nandoon sila sa kwartong ipinahanda ni Eric para sa kanila. Matulog na tayo, babe. Ayan ni Zildjian saka itinabi ang mga photo album na ipinakita ni Eric sa kanila. Magaan na pakiramdam na nahiga siya sa tabi nito. I'm so glad I found you, babe. May kislap ang mga matang saad nitong nakatitig sa kanya. Kaya hindi na niya pinigilan ang sariling halikan ng labi ni Zildjian. Kita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. Akalain mong hindi ka pa ipinapanganak? Na ikontrata ka na sa akin? My dad must be very clever man. Buti na lang dumating ang totoong ama ko. Paano na lang kung hindi? Habang buhay tayong masasaktan sa nangyayari. Maluwag ang pakiramdam na saad niya dito. Wala na tayong dapat na ipag-alala ngayon. We'll get married tomorrow. And that's all that matter now. Walang sinumang sasira sa lahat ng meron tayo ngayon, babe. Pakakasalan mo ang babaeng yan? Bulalas, naturan ni Madam Melendez kay Zildjian nang makarating ito sa meeting place na sinabi dito ni Eric. Nandoon sila sa opisina ng judge na kaibigan ni Eric. Zildjian, kapatid mo ang babaeng yun. How can you... Alam ko kung bakit mo pineke ang DNA test, Grandma. Pero mali ang iniisip mo. Kulang relasyon ng ina ni Laika at si Dad dahil ibang babae ang totoong mahal niya. And you knew that pero mas pinili mong ipakasal siya kay Mommy. No, I clearly heard him say she's going to meet Aurelia Garcia. That woman is your girlfriend's mother. Ang ina ni Laika ang sumira sa pamilya mo. Paano mo magagawang pakasalan ng babaeng yun? Giit dito
sa panik na tinig. I will never accept her as your wife. Deklara nito sa namumulang mukha. I'm sure niloko niya rin si Eric. May panguuyam ang mukhang dagdag pa nito. If your father didn't die, baka naging magkaaway pa sila dahil sa babaeng yun. She's not... Sabihin mo nga sa akin, Lola. Naging masaya ba sa dad nang pilitan mo siyang ipakasal sa babaeng pinili mo para sa kanya? Formal na tanong ni Zildjian dito na ikinabigla nito. I hope you won't make the same mistake you did before. And I assure you, walang relasyon sa dad sa ina ni Laika dahil iba ang ina ng kapatid ko. Ano? Nalaki pa ang mga mata nito na patitig sa mukha niya. May kapatid talaga ako sa ama, grandma. Oh my. Nalulumong saad dito. Ipinampon siya nang mamatay ang tunay na ina ng kapatid ko sa panganganak. Apo mo rin ang batang naging bunga ng pag-ibig ni dad sa babaeng mahal niya. Nasasaktan ako para kay Mom. Pero wala na tayong magagawa sa mga nangyari. At kailangan mo nalang tanggapin ang lahat. Gusto kong kumbinsihin si Eric na ipakilala niya ako sa kapatid ko. At least, kahit hindi niya malalaman pa, someone had to know na may kapatid ako. And maybe one day, we can be all together in one table. Right? She's still part of your family. Your son's daughter. Kumbinsi ni Zildjian dito. Nangihinang napakapit na lang ang abuela niya sa armrest ng sofa. Nilapitan niya ito upang alalayang makaupo. Alam na Zildjian na nakokonsensya ito, knowing na maagang naulila sa sarili nitong magulang ang apo nito. He knew she was hit with worry and guilt. Mabuting tao ang abuela niya at alam niyang matatanggap rin nito ang lahat balang araw. Kaya huwag ka na umalis. Gusto kong nandito ka rin. Kasal ko ito. Ikaw lang ang pamilyang meron ako, alam mo yan. And I love you so much. Alam mo rin yun, di ba? Malambing na saad na Zildjian sa abuela. Kaya sana, mahalin mo rin ang babaeng mahal ko. Besides, si Laika magbibigay ng apo sa tuhod na pangarap mo. Sinamahan pa niya ng ngiti ang tinurang iyon. But, how can that be? Believe me, Grandma, hindi ang ina ni Laika ang karelasyon ni Dad. Dahil si Eric ang mahal ni Aurelia. Kumbinsi pa rin ni Zildjian dito. Totoo ang sinasabi ng apo niyo, Madam. Anang tinig sa likuran ni Zildjian. Maaliwalas ang ngiting sumilay sa labi ni Eric nang maglakad palapit sa abuela niya. Mahal ka ni Cyrus, kaya sununod ka niya kahit alam niyang masasaktan niya ang babaeng mahal niya. At saksi kami ni Aurelia sa paghihirap ng kalooban ni Cyrus. Ginawa niya ang gusto mo, kahit masakit para sa kanya. It even took 5 years bago sila muling nagkita. And things happened when you still love a person. Tulad ng mahal ng apo niyo ang anak ko. Kahit ngayon ko lang nakilala ang anak ko, I don't have a choice kundi ang ipagkatiwala si Laika sa lalaking mahal niya. Fine. Wala naman talaga ako laging choice sa batang to. Pikong saad ng kanyang abuela na ikinangiti ni Zildjian. Thank you, Grandma. Masayang saad ni Zildjian sa bayakap dito. Eric gave him a thumbs up saka itong umiti.